Dahil natatakot na baka marinig siya ng landlord sa kabilang unit, ibinaba ni Chen Jie ang boses niya hanggang halos pabulong na lalong nagdagdag ng tensyon sa paligid. Pagkatapos niyang magsalita, napatigil sa kabila ng linya si Hisan. Ang inosenteng binatang ito na bagong dating sa lungsod para mag-aral ng medisina ay hindi inakalang ang una niyang pakikipag-usap sa isang online friend ay magiging ganito ka, nakakakaba. Nasa loob ka ngayon ng sinasabing sinumpang apartment. At yung landlord mo sa tabi ay posibleng siya yung pumatay ilang taon na ang nakalipas. Sandali lang sobra to, bigyan mo muna ako ng oras para mag-isip. Nakakatawa ang kontrast sa pagitan ng dalawa. Isa, nakabalot sa kumot habang kumakain ng yay at nanonood ng video, at isa, nasa loob ng madilim at nakakatakot na apartment na puno ng bigat at lungkot. Boss, sa tingin ko dapat mo pa ring i-report to sa pulis. Wala kang konkretong ebidensya, pero mas mahalaga pa rin ang buhay mo kaysa sa takot mong maparusahan dahil sa maling ulat. Nag-aalala lang si Hisan, pero may sariling dahilan si Chen Jie. Ang Murder Early Midnight ay isa sa mga misyon na ibinigay sa kanya ng itim na telepono. Kailangan niyang manatili sa apartment hanggang mag-umaga para magtagumpay. Kung makikialam ang pulis, siguradong mababali wala ang misyon. At dahil posibleng magbukas iyon ng bagong isenaryo, sayang kung basta niya itong isusuko. Hindi pa ito ang tamang oras para isama ang pulis. Ang iniisip ko lang naman ay kaligtasan mo. Boss, ganito na lang, sabi ni Hisan matapos mag-isip. Buksan mo ang ear tracking ng cellphone mo at panatilihin itong naka-on buong gabi. Makikinig ako sa tunog mula sa'yo. Kapag may kakaiba akong narinig, ako na ang tatawag sa pulis. Magandang ideya yon. Tinignan ni Chen Jie ang kanyang cellphone. Hindi pa rin siya lumalabas sa API ng mga maikling video at kasalukuyang may lumalabas na advertisement ng isang mukbang livestream. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Chen Jie. Paano kung mag-livestream ako habang nandito sa haunted apartment? Kung sakaling may mangyaring masama, pwedeng alertuhin ng mga viewers ang mga pulis at ang recording ng stream ay magiging ebidensya rin. Siyempre, sana walang mangyari. Pero kung gagawin ko to, baka makadagdag pa ng viewers at ma-promote ko rin ang haunted house ko. Ang maikling video niya kagabi ay nakakuha ng halos 1,000 bagong followers. At dahil doon, dumoble ang mga bisita sa kanyang haunted house kinabukasan. Kaya alam niyang epektibo ang paraan. Bukod pa rito, ang pakay niya talaga sa apartment na yon ay tapusin ang misyon para mapabuti ang kanyang haunted house. Kung makatutulong ang livestream para sa kaligtasan niya at sa pagpapasikat ng kanyang content, bakit hindi? Wala man akong pera para sa malalaking ads, pwede ko namang gamitin ang mga livestream at short videos para makakuha ng pansin. Ang kulang lang kay Chen Jie ay platform, koneksyon, at karanasan, hindi ideya. Tama rin ang sinabi ng mga tao sa studio kanina, sa panahon ngayon, ang aliw ay dapat instant. At ano pa bang mas exciting kaysa sa isang gabi sa haunted apartment kasama ang posibilidad na may mamamatay tao sa tabi mo? Ang viewership ay sumusunod sa content, at kumpara sa ibang streamer, may kakaibang bentaha si Chen Jie, lahat ng kanyang karanasan ay totoo. Walang script, walang acting. Maging siya mismo ay walang ideya kung ano ang mangyayari. Hisan, ibababa ko na ang tawag. Punta ka na lang diretsyo sa livestream ko. Pareho lang ang ni ng stream at ng personal page ko. Pagkatapos ibaba ang tawag, binuksan ni Chen Jie ang IA triangulation at itinakda ang 900 at 71 bilang quick dial. Pagkatapos, pinili niya ang i-start livestream sa API. Sa panahon ngayon, kadalasan ay maikli lang ang mga video kaya mahirap kumita. Kaya karamihan sa mga streamer ay nagla-livestream sa pagitan ng paggawa ng mga bagong video para mapanatili ang interes ng fans at madirektang kumita. Ang mga short video ay pang-akit, habang ang livestream ay para gawing loyal ang mga viewers. Hindi niya alam pero nasagasaan na niya ang tamang formula para sa online fame. Overnight sa isang haunted house. Kasama ang inyong matapang na host, ipapakita ko sa inyo ang mga lihim ng mundong hindi nakikita. Nilagyan pa niya ng maraming exclamation mark sa pamagat para mapansin. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang gawin yon. Ang livestream function ng API ay ibang-iba sa mga totoong streaming site, karamihan ay puro mga babaeng nakabihis ng kaunti. Kaya ang stream ni Chen Jie ay parang dumi ng baka sa gitna ng mga rosas, imposibleng hindi mapansin. Pagka-activate ng stream, na-notify agad ang kanyang mga followers.
Ilang segundo lang, dumagsa na ang mga unang viewers. Hisan, boss, seryoso ka? Talagang magla-livestream ka diyan? Deaf to all men, ikaw pala yung creepy guy na nag-upload ng video kagabi. Buti at nandito ako para kunin na ang kaluluwa mo. Chenje, hala sis. Kalma lang, baka pwede pa nating pag-usapan to. I'm a little green worm, creepy host, subscribe. Random viewer, ano bang content nitong stream? Isa pa, di mo ba nabasa ang title? Diyan na mismo. Unti-unting tumataas ang viewers. Guys, may konting misunderstanding, sabi ni Chenje habang iniiwas ang maso niya sa kamera. Hindi biro yung video kagabi, nangyari talaga yon. Kung di kayo naniniwala, tingnan nyo sa mga supernatural forums. Hindi yun edited at totoo yung nakita sa salamin. Alam kong mahirap paniwalaan, pero kung susundan nyo ako, ipapakita ko sa inyo ang nakatagong bahagi ng mundong to. Viewer 1, hello, 001. Ano nga pala yung number ng mental hospital? May natakasan yata akong pasyente rito. Viewer 2, ang galing mong magsinungaling, idol. Viewer 3, Liming. Alam kong nanonood ka. Bilhan mo ako ng pansit, walang siliha. Viewer 4, Room 31 ng Fusan Mental Hospital, nag-subscribe. Suportado namin yung bagong trabaho ng kasama namin. Sunod-sunod ang mga komento ng panunuya pero hindi na tinag si Chenje. Okay lang kung akala nyo baliw ako. Dahil malapit nyo nang mapagtanto kung gaano kayo nagkakamali. Patuloy na dumarami ang viewers. Tumingala si Chenje sa madilim na langit, nagsindi ng sigarilyo, at nagsimulang ikwento sa mga nanonood ang madugong kasaysayan ng Fuan Apartments. Isang misteryosong sunog, isang nawalang mamamatay tao, doon napagtanto ni Chenje na may talento pala siya sa pagkukwento. Naisalaysay niya ng malinaw at kapanapanabik ang mga artikulong nabasa niya noon, pinagdugtong-dugtong gamit ang sarili niyang mga hinuha, hanggang sa mabuo ang isang kwentong nakakaengganyo para sa kanyang mga manonood. Yan ang buong nangyari. Para makahanap ng inspirasyon para sa haunted house ko, nagpa siya akong magpalipas ng gabi dito sa sinasabing sinumpang apartment. Pero habang nandito ako, may nakakatakot akong nadiskubre, lahat ng nakatira rito ay parang may tinatago, at pinaghihinalaan kong ang mamamatay tao noon ay nagpapanggap bilang isa sa kanila. Pinatay ni Chenje ang sigarilyo niya at humarap sa kamera. Ayos to parang totoong murder mystery. May hula ba kayo kung sino ang tunay na salarin? I'm a little green worm, host, ang galing mo mag-imbento. Pero wag mo kaming gawing tanga ha. Random viewer, teka, sinearch ko ang Fuan Apartments sa Jiujiang City, parang totoo naman yung sinasabi niya. Hisan, naniniwala ako sa host. Pero hindi pa rin kumbinsido si I'm a little green worm. Kahit totoo ang kaso, paano namin malalaman na talaga siyang nasa haunted apartment ngayon? Sabi mo, nasunog daw yan dati, pero tingnan mo yung kwarto mo, malinis ang pader, maayos ang mga gamit. Ganyan ba ang hitsura ng sinumpang lugar? Hindi ko kayo niloloko, sagot ni Chenje. Gusto niyo ng ebidensya? Madali lang yan. Inalis niya ang maliit na mesa at kinuha ang penknife. Kinalmot niya ang pintura sa pader hanggang sa lumitaw ang ilalim nito, mga itim na brick na sunog sa apoy. Ito ang patunay. Maaaring palitan ang pangalan ng gusali, maaaring pinturahan ulit, pero ang mga bakas ng apoy, hindi mo yan matatakpan. Deaf to all man, hindi ko maintindihan, bakit ka may dalang maso at kutsilyo sa hostel? Pang, self-defense ba yan? Isa pa, host, sinisira mo yung pader. Kawawa naman ang landlord, sandali ng dasal para sa kanya. Viewer, magkano binayad mo sa kwartong walang ngiye? Napabuntong hininga si Chenje habang binabasa ang mga chat. Guys, seryoso naman tayo. Buhay ko ang nakataya rito, tapos pader pa rin ang iniisip niyo. Deaf to all man, ito, $1 bilang respeto. Nag-send ng US dollars isa donation, wala nang nagawa si Chenji kundi ngumiti. Kahit mga trolls, mabuti na yung may nanonood. Sige, balik tayo sa usapan. May 6 na taong nakausap ko simula nang dumating ako rito. Yung una, isang babae na parang may problema sa pag-iisip, ninisyan ako ng masama pagkakita sa akin. Medyo kinilabutan ako, pero di ko na siya nakita ulit, isa-isa niyang ipinakilala sa mga viewers ang mga nakatira sa apartment. Pagkatapos, ibinahagi niya ang kanyang pagsusuri.
Sa motibo, kahina-hinala ang landlord, pero dahil may pilay siya, mabagal siyang kumilos. Kaya kung titingnan sa ganon ang anggulo, yung lalaking may tatoo sa unang palapag at yung matabang lalaki sa ikalawa ang may pinakamalaking posibilidad. Siyempre, hindi rin natin pwedeng kaligtaan yung babae o yung mahina pero misteryosong si Wangki. Deaf to all man, sa madaling sabi, wala ka pang napapatunayan. Base sa sinabi mo, mas malaki tuloy hinala ko sa matandang naka-wheelchair. Siya kasi ang pinakamalaking nakinabang sa sunog, di ba? Pwede rin. Baka noon, hindi pa siya baldado. At hindi mo naman kailangan ng lakas para magsimula ng sunog, kaya valid suspect siya. O baka nagpapanggap lang siyang baldado. Madalas kasi, yung hindi mo inaasahan, siya yung killer. Ako, may hinala ako doon sa babaeng minisyan si host. Baka may gusto siyang sabihin. Host, natatandaan mo ba kung gaano kalaki ang ngiti niya o gaano kalawak binuka ang bibig niya? Pwede ko yung i-analyze sa psychology. Hindi ko na maalala. Habang tumataas ang interes ng mga nanonood, dumadami rin ang viewers. Napatingin si Chen Je sa naglalabasang chat messages at napailing. Hopeless na talaga tong mga to, kailangan kong maghanap pa ng mga palatandaan. Guys, sabi niya sa kamera, bago ako mag-livestream kanina, nakalibot na ako sa gusali. Napansin kong inayos lang yung unang at ikalawang palapag, pero yung ikatlo, halos hindi ginalaw mula pa nung 4 na taon na ang nakalipas. Mamaya, pupunta ako ron para mag-imbestiga. Baka may mahahanap tayong clue. Ginawa pa nilang preserved yung 3rd floor. Grabe, Kadiri. Siguro hindi matahimik yung mga kaluluwa kasi di pa nasosolusyonan ang kaso. Nag-imbestiga ng haunted apartment sa oras ng gabi. Baliw tong host. Natural, may-ari siya ng haunted house eh. Naku, noong nakaraan nga pumunta kami sa kanya para magreklamo sa sobrang nakakatakot ng video niya, pero kami pa yung nasindak. 2 sa amin ang pumasok, yung isa, lumabas na umiiyak, at yung isa, hinimatay. Ano nangyari sa kanila? At yung iba? Siyempre hindi na kami pumasok pagkatapos noon. Tama ka diyan. Hahaha. Nagkagulo na ang chat, pero hindi na yon ininda ni Chen Je. Isinuksok niya ang penknife sa bulsa, kinuha ang cellphone sa isang kamay at ang maso sa kabila. Lumapit siya sa pinto ng silid. Sa karanasan niya, sumilip muna siya sa ilalim ng pinto, walang anino. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Pagkalabas, sinigurado niyang nakasara at nakalock muli ang pinto, saka siya bumunot ng isang hibla ng buhok at ipinasok iyon sa butas ng susyan. Kapag naitulak yan papaloob, ibig sabihin may pumasok habang wala ako. Matapos maghanda, naglakad si Chen Je patungo sa hagdanan. Maingat ang bawat hakbang upang hindi umilaw ang motion sensor. Tanging liwanag mula sa cellphone ang gabay niya. Habang umaakyat siya, papadilim ng papadilim ang kulay ng mga pader at may kakaibang amoy ng lumang abo at amag sa hangin. Pagdating sa ikatlong palapag, binuksan niya ang flashlight. Sumandal siya sa pader at tumitig sa dilim. Noong unang beses siyang napadpad dito, may anino siyang nasilayan, hugis tao. Multo man to o tao, kailangan kong mag-ingat. Nang tumama ang ilaw sa paligid, lumitaw ang mga bakas ng sunog at gasgas sa pader, tila ba may kumayod na kamay na desperadong kumapit. Mas hinigpitan ni Chen Je ang hawak sa maso. Ang Fuan Apartments ay may kakaibang disenyo, iisang hagdanan lang sa kanan, kaya mahaba at nakakabahala ang pasilyo sa kaliwa. Habang naglalakad siya roon, ramdam niya ang lamig na gumagapang sa batok niya. Kahit nakadikit siya sa pader, parang may mga matang nakamasid sa kanya. Kung dito nagsimula ang sunog, dapat wala nang natira. Ibig sabihin, hindi nakarating dito ang pumatay, nagpatuloy siya sa madilim na pasilyo. Ang maliit na silid ay may taga-sakisam, at may mga bakal na rehas ang mga bintana, dahilan upang pumasok ang mamasamasang hangin sa mga pader at kumalat ang mabahong amoy ng lumang amag sa buong silid. Hindi ito comfortable. Pumasok si Chen Je sa silid upang masusing pagmasdan ang mga kahoy na tabla na nakaharang sa mga bintana. Nakapagtataka, hindi ito mukhang luma, parang bago lamang inilagay. Isa lang itong karaniwang silid pang bisita. Inalis na ang mga sirang muebles, kaya't halos wala ng laman ang kwarto. Pagkaraan ng maraming taon, kahit may ebidensya man dati, tiyak na hindi na yon napreserba. Lumabas si Chen Je sa silid at nagpatuloy sa madilim na pasilyo. Karamihan sa mga kwarto ay bakante.
Puno ng basura at mga iniwang gamit ang pasilyo, kaya't mahirap siyang makadaan. Ang mga basurang ito, naisip niya, madalas ay nagpapakita ng ugali ng mga nakatira rito. Baka dito ko makita ang mga pahiwatig na kailangan ko. Nagpasya siyang gamitin iyon bilang bagong layunin. Sa kabila ng mabahong amoy, sinuyod niya ang mga basura. Makalipas ang halos 1 oras, may nahanap siyang kakaibang bagay. Bakit may mga manikang pambata rito? Wala naman akong nakikitang bata sa mga nakatira dito, kanino kaya ito? Ginugol pa niya ang 1 pang oras sa paghahalukay at nakakuha ng 4 na basahang manika. Kung hindi siya dating nag-aral ng toy design, marahil ay hindi niya ito mapapansin. Luma na ang mga manika, puno ng dumi at amag, at sobrang marupok, isang maling hila lamang ay mabubunot na ang mga sinulid. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang bagaman magkaiba ang disenyo ng 4 na manika, iisa ang pinanggalingang pabrika. Posible kayang iniwan ito ng mga dating nangungupahan sa Ping An Apartments. Ngunit agad din niyang itinanggi ang ideyang iyon. Bihira ang pamilyang may bata na titira sa ganitong sira-sirang gusali. At kung meron man, bakit 4 na manika mula sa isang kumpanya? Bukod pa rito, base sa disenyo, ilang taon na ang mga ito. Bago niya pamahalaan ang haunted house, nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng laruan, kaya't alam niya kung gaano kabilis magbago ang mga disenyo sa merkado. Kung hindi ito galing sa mga bagong nangungupahan, ani Chen-je sa sarili, baka galing ito sa orihinal na mga tenant ng Fu An Apartments. Ayon sa tala, may 2 anak na babae ang dating may-ari. Kung tama ang hinala ko, kanila ito. Ngunit kung totoo iyon, may isa pang tanong, paano nakaligtas ang mga manika sa sunog na halos sumira sa buong gusali? Nagkataon lang ba ito o may taong sinadyang iligtas ang mga manika mula sa apoy? Unti-unti nang nabubuo ang mga piraso ng palaisipan. Ang tanging taong makakagawa noon ay ang mismong mamamatay. Ngunit bakit niya isusugal ang buhay para protektahan ang mga manikang ito? May kahalagahan ba ito sa kanya? Kinapa ni Chen-je ang likod ng isa sa mga manika, kalawangin na ang zipper, kaya't pinunit na lamang niya ang tela. Sa loob ng bulak, may nakita siyang isang maliit na card. Sakto lang ito sa kanyang palad. Isa itong love letter. Grabe naman, naisip ni Chen-je na papailing. Sino namang naglalagay ng love letter sa loob ng manika? Ang cheesy. Kung ito nga ang mamamatay, tila isa siyang mahiyain at tahimik na lalaki. Marahil hindi niya kayang magtapat ng harapan, kaya't ibinigay niya ang manika sa babae, umaasang madidiskubre nito ang kanyang sikreto. Dahil sa kuryosidad, pinunit pa niya ang tela ng 2 pang manika. Sa loob ng bawat isa, may tig-isang card na halos pareho ang nilalaman, mga tapat na liham ng pag-ibig. Ngunit nang buksan niya ang ika-4 na manika, biglang nanindig ang balahibo niya. Walang love letter sa loob, puro pira-pirasong papel. Nang pinagdikit-dikit niya, mababasa ang mga salitang, "Yelay hell." Ang dating mga mensaheng puno ng pag-ibig ay naging mga sumpa. Ano kaya ang nangyari sa pagitan ng dalawang iyon? Hindi niya alam. Kung totoo ang hinala ko, iniwan ito ng mamamatay, mahalagang ebidensya ito. Pinulot niya ang ilang piraso at itinago sa bulsa. Bago siya muling magpatuloy sa paglalakad, biglang umilaw ang voice-activated light sa hagdanan. Limtek! May paparating! Agad niyang pinatay ang flashlight ng kanyang telepono, kinuha ang mga manika, at tumakbo patungo sa pinakamalapit na silid. Doon siya nagtago sa likod ng pinto, halos hindi humihinga, habang sumisilip sa makitid na puwang sa pagitan ng pinto at ng frame. Unti-unting lumakas ang mga yabag, at narinig niya ang boses ng isang lalaki at babae. Kailangan na nating ilabas yon. Hindi na pwedeng ipagpaliban. Nakapasok na sa 3 palapag yung bagong nangungupahan. Buti na lang at huminto siya sa hagdan, kung hindi, nakita na niya ako. Alam ko. Dumarami na ang mga bagong nakikitang tao dito. Kailangang tapusin na natin yan. CJ. Sabihan mo ang lahat, maghanda sila. Huhukayin natin mamaya at ililibing sa bundok. May dala silang lumang deserang lampara, at sa ilaw nito, nakita ni Chen-je kung sino sila, ang landlord at ang babaeng nakatira sa unang palapag. Bakit sila akyat sa 3 palapag sa ganitong oras ng gabi? Dumikit si Chen-je sa pader upang hindi siya mahalata. Makalipas ang ilang sandali, dumating pa ang lalaking may tatoo at ang matabang lalaki na una na niyang nakita. Nakaitim silang lahat at may dalang mga kagamitan, bakal na kawad, sako at mga itak. Ano bang binabalak nila? Nagkatinginan ang grupo, tila nagtatalo.
Kailangan ba talaga nating gawin to? Bulong ng matabang lalaki, pawis na pawis. Kapag hinukay natin yon, maiiwan ang mga fingerprint natin. Paano natin ipaliliwanag yon? At mas madali bang ipaliwanag kung hindi natin ito gawin? Singhal ng landlord. Tumigil ka na sa reklamo at kumilos ka. Mas mabuti siguro kung tumawag na lang tayo ng pulis, anya. Agad siyang sinunggaban ng lalaking may tatoo at bumulong sa kanyang mukha. Nasiraan ka na ba ng ulo? Gusto mo bang mamatay? Kapag nasangkot ang pulis, tayo agad ang sisisihin. Lilitaw lahat, ang hit and run mo, at ang iligal nating pananatili sa bahay ng matandang lalaki. Mahal, kalma ka, sabat ng babae, hinahaplos ang braso ng lalaking may tatoo. Pare-pareho tayong nandito na. Mas mabuting magtulungan kaysa mag-away. Wala sa atin ang malinis. Ang hirap ng makahanap ng ligtas na taguan. Kung may balak kayong magtaksil, itinapon ng landlord ang bakal na maso sa matabang lalaki. Ikaw ang maunang humampas. Ako, nanginginig na wika ng lalaki habang tumutulo ang pawis. Habang nagmamasid, lalo pang naramdaman ni Chenje na may mali. Ano ba talaga ang balak nilang hukayin? Lumapit ang matabang lalaki sa pinakadulong bahagi ng hagdan. Inalis niya ang mga tambak na basura at dahan-dahang itinabi ang kurtinang nakatago sa ilalim ng mga kalat. Sa likod nito, isang sementadong pader ang pinigilan ni Chenje ang sarili na makagawa ng kahit anong ingay. Nang makita niya ang bangkay, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Hisan, tumawag ka ng pulis ngayon na. Walang ilaw sa hagdanan at may pinto sa pagitan nila ni Chenje, kaya't walang ideya ang mga nanonood kung ano ang nagaganap. Pero wala nang panahon si Chenje para isipin yon. Dumikit siya sa pinto at sumilip sa makitid na siwang, halos hindi makakibo ni makakurap. Nakatago ang bangkay sa loob ng pader. Yun ang gusto nilang hukayin, bulong niya sa sarili. Hindi siya gumalaw. Isang maling kilos lang, siguradong makikita siya ng mga tao, ilang hakbang lang ang layo nila sa silid na pinagtataguan niya. Anong akala mo, naglalaro ka ng buhangin sa dalampasigan? Gumamit ka ng lakas. Sigaw ng landlord habang lumapit sa bangkay. Binuksan niya ang sako sa sahig at umupo upang linisin ang semento sa paligid ng katawan. Dahil takot silang magising ang ibang mga nangungupahan, maingat ang bawat galaw nila, halos walang ingay. Bumukas ang pader at bumagsak ang alikabok ng semento sa paligid. Basang-basa sila ng pawis, hindi malinaw kung dahil sa kaba o sa pagod. Nagpapalitan sila ng gawain, pero dahil unang beses nilang gumawa ng ganitong bagay, mabagal at kabado ang kilos ng lahat. Pagkalipas ng 10 minuto, sa wakas ay nailabas nila ang bangkay mula sa pader at inilagay ito sa sako. Fatih, ikaw na ang bahala maglinis dito. Kami naman, dadalhin namin siya sa bundok para ilibing. Iniabot ng landlord ang maso habang nag-utos. Sasama ako sa inyo, agad na sabi ng matabang lalaki. Pagod na siya at wala siyang lakas ng loob na maiwang mag-isa sa dilim. Pwede bang magpakalalaki ka naman kahit minsan, singhal ng landlord. Pagkatapos ay lumingon siya sa babae, Juaner, samahan mo siya rito. Magkita na lang tayo mamaya sa bundok. Bumaba na sila ng hagdan, ang landlord at ang lalaking may tatoo, bit-bit ang sako. Habang naglalakad, mabigat at magaan ang bawat yapak ng landlord dahil sa pilay niya. Nang dumaan siya sa silid na kinaroroonan ni Chenje, bigla siyang huminto. Bakit ang daming bulak sa sahig? Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Chenje. Noong pinunit niya ang mga manika, may mga bulak at piraso ng papel na nahulog sa sahig, hindi niya napansin dahil madilim. Ngayon, huli na para linisin yon. Baka basura lang yan. Ayusin na lang natin mamaya, mabigat tong dala natin. Unahin muna natin to, sabi ng lalaking may tatoo. Tumango ang landlord at nagpatuloy silang bumaba sa hagdanan. Fatih, huwag kang tulala dyan. Simulan mo na. Nagsimulang maglinis ang babae at si Fatih, pinulot ang mga kalat at pinunasan ang mga dugo sa kanilang mga kagamitan. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba na rin sila, may bitbit pang malaking sako. Unti-unting nawala ang mga yabag nila. Nang tuluyang manahimik ang ikatlong palapag, saka lang muling nakahinga si Chenje. Putya, muntik na ako doon. Naghintay siya ng 3 minuto pa. Nang sigurado siyang hindi nababalik ang mga yon, dahan-dahan siyang lumabas sa taguan. Hindi niya ginamit ang flashlight ng telepono, hinaplos niya ang pader at maingat na naglakad sa dilim. Batay sa narinig ko, mga kriminal sila pero mukhang wala silang kinalaman sa bangkay. Sa totoo lang, malas lang sila.
Pagkakuha nila ng bahay ng matandang lalaki, may natagpuan silang katawang nakatago sa pader. Ang isang normal na tao, tumatawag agad ng pulis. Pero dahil may kanya-kanya silang kasalanan, hindi nila magawa yon. Sa huli, napilitan silang tulungan ang tunay na mamamatay upang maitago ang ebidensya. Kaya pala paulit-ulit akong pinapaalalahanan ng landlord na huwag gumala kapag gabi, habang nasasanay na ang mga mata niya sa dilim, bumilis ang lakad niya. Desidido siyang makalabas ng gusali. Iniwan niya ang backpack at dumiretso sa unang palapag. Putya! Nakalok ang pintuan. Ibig sabihin, nakulong siya sa loob ng gusali. Pati sa ganitong sitwasyon, naalala pa nilang ilok ang pinto. Naramdaman ni Chen-je ang lumalalim na takot sa dibdib. Ang mga bintana sa unang palapag ay may bakal na rehas, at ang mga nasa ikatlong palapag ay tinakpan ng kahoy. Ang tanging daan palabas ay sa mga bintana ng ikalawang palapag. Habang tumatagal siya sa loob, lalong lumalakas ang kaba niya. Hawak ang maso, bumalik siya sa ikalawang palapag. Ang madilim na pasilyo ay parang bunganga ng halimaw na handang lumamon. Tahimik masyado, ang kwarto ni Chen-je ay katabi ng sa landlord, sa pinakadulong bahagi ng pasilyo. Maingat siyang lumakad, hawak ang hininga, baka biglang bumukas ang isa sa mga pinto. Sa kabutihang palad, walang nangyari. Kung itatali ko ang mga kumot, baka sapat ang haba para makatalon ako mula sa bintana. Kinuha niya ang susi at ginamit ang ilaw ng telepono para hanapin ang butas ng kandado. Ngunit bago niya maipasok ang susi, nanigas ang kamay niya. Nasaan? Yung buhok na inilagay ko sa butas ng susyan. Biglang nanindig ang balahibo ni Chen-je. May pumasok sa kwarto niya. At alam ng taong iyon na wala siya roon. Mabilis ang paghinga niya, parang may yelo sa kanyang baga. Kailan sila pumasok? Pagkatapos ba nilang hukayin ang bangkay? O nung nakita nila yung bulak sa sahig? Sa totoo lang, hindi na mahalaga ang sagot. Umatras siya ng dahan-dahan, habang tinitigan ang saradong pinto ng sariling silid. Hindi ako pwedeng pumasok, baka hinihintay nila ako sa loob. Mabilis niyang naibalik ang kontrol sa sarili. Kailangan niyang makatakas agad. Tahimik siyang umatras pa, alam niyang bukod sa bintana ng ikalawang palapag, wala nang ibang labasan. Maingat, halos walang ingay, umatras siya sa pinakadulong sulok ng pasilyo, ang pinakamalayong lugar mula sa kanyang silid. Mas delikado pala ang mga taong ito kaysa sa inakala ko. Kung makakaligtas ako ngayong gabi, swerte na ako. Nagpigil siya ng hininga, kinuyom ang maso, at buong lakas na pinalo ang kandado ng silid sa pinakakanan. Nabasag ang katahimikan ng Ping An Apartments. Sunod-sunod ang mga malalakas na hampas, parang baliw si Chen-je sa pagbugbog sa pinto. At dahil doon lumabas ang mga taong pinakaayaw niyang makita. Bumukas ang pinto ng silid 208, ang silid na inuupahan ni Chen-je. Lumabas ang lalaking may tatoo at ang landlord, parehong may hawak na bakal na maso at itak, at galit na tumakbo papunta sa kanya. Buksan mo na, Billy. Mabigat na tumama ang pinto sa dingding habang dali-daling pumasok si Chen-je sa kwarto at binuksan ang bintana. Buwisit! Ang taas? Sa pagkakatayo niya sa bintana, tinantiyan niyang mga 3 hanggang 4 na metro ang bagsak mula roon. Habang papalapit ang mga yabag ni na landlord at tattooed guy, lalo siyang nataranta. Wala nang oras para mag-isip, tumalon siya palabas ng bintana, sabay kapit sa gilid ng bintana habang ang isang paa niya'y umapak sa bakal na rehas ng unang palapag. Nakikita niya tayong naghuhukay ng bangkay. Huwag mo siyang paalisin. Lumabas sa pintuan ang pangit na mukha ng landlord, kuminang sa dilim ang itak na hawak nito. Akala mo makakatakas ka, singhal niya. Hindi na nagdalawang isip si Chen-je, binitiwan niya ang pagkakahawak. Napunit ang kanyang damit at nagasgasan ang braso habang dumulas pababa sa pader. Paglapag niya, gumulong siya para mabawasan ang impact, sabay dampot sa maso at tumakbo patungo sa gate. Bilisan mo, hulihin siya, sigaw ng landlord habang inihagis ang itak. May tumalsik na bakal sa tabi ni Chen-je, napalingon siya at nakita ang itak na nakabaon sa damuhan. Nanlamig siya sa takot. Pag nahuli nila ako, patay ako. Biglang bumukas ang pinto ng apartment, bumungad sina matabang lalaki at ang babae na may dalang gunting panghalaman, sabay habol sa kanya. Mga baliw, sigaw ni Chen-je habang tumatakbo ng ubos lakas. Tumalon siya sa gate, tinapak-tapakan ang bagong kandado, at umakyat sa kalawangin nitong bakal. Sa paligid ng gusali ay puro kagubatan, madilim at walang liwanag,
ngunit wala siyang pagpipilian kundi tumakbo papasok roon. Habang naglalakad sa mga damot sanga, paminsan-minsang kumikislap ang liwanag ng mga flashlight, kasabay ng mga murat sigaw ni na landlord at ng tattooed guy. Hindi na siya lumingon, isa lang ang nasa isip niya, makatakas. Napunit ang kanyang damit, puno ng putik at dahon ang katawan. Pagkalipas ng 15 minutong takbuhan, pakiramdam niya ay nakalayo na siya. Nagtago siya sa isang palumpong at huminga ng malalim. Putsa, muntik na ako ron kung nagkamali ako ng galaw, patay na ako. Sobrang hirap ng mission na to, bulong niya. Ang mga trial mission ng Black Phone ay tila nilalaro ang buhay niya at pinakamasama, totoo lahat ng nangyayari. Ngunit kahit nakatakas, hindi pa rin siya panatag. Nakaluhod siya sa damuhan, pinakikiramdaman ang paligid, takot na baka biglang may lumitaw sa likod niyang may hawak na itak. Nang humupa ang tibok ng puso niya, dahan-dahan siyang lumabas mula sa palumpong. Wala nang liwanag ng flashlight, tahimik na ang gubat, kahit mga ibon ay tila natutulog. Aling direksyon kaya palabas? Maghintay na lang kaya ako hanggang mag-umaga? Binuksan niya ang cellphone, naka-livestream pa rin pala ito. Mahigit 1 oras ng itim ang screen at puro question marks ang nasa chat, ni ang mga veteranong manonood ay walang ideya sa nangyari. Hindi na siya nag-aksaya ng oras magpaliwanag. Tinignan niya ang oras at papunta na sana sa mensaheng galing kay Hisan, nang biglang may narinig siyang langit-ngit ng mga dahon sa likod niya. Mabilis niyang isinilid ang cellphone sa bulsa para hindi mahalata ng liwanag. Piniga niya ang maso sa pawisang palad at matalim na nakatitig sa pinagmulan ng tunog. Makalipas ang ilang sandali, may dumaan na mahinang sinag ng flashlight. Bago pa siya makakilos, isang pamilyar na boses ang sumigaw, "May tao ba dyan?" "Sino yan?" "Si Wangki," bulong ni Chen Jie sa sarili. Hindi ba umalis na siya kanina? Bakit nandito siya sa kalagitnaan ng gabi? Bagaman nagtaka siya, alam niyang delikado ang maging mausisa. Curiosity killed the cat. Kaya nanatili siyang nakatago. Nagkakamali ba ako? Hindi impossible. Nililibot ni Wangki ang flashlight, paikot-ikot sa paligid. Huwag siyang makita mas delikado pa siya kaysa sa mga nangungupahan sa Ping An Apartments, naisip ni Chen Jie habang dahan-dahang umaatras. Sa paglayo niya, napansin niyang pababa ang daan, tila naligaw siya sa kabilang panig ng burol. Paglabas niya sa makapal na damuhan, may nakita siyang isang lumang bahay na gawa sa kahoy, na palibutan ng mga puno. Sa pinto nito ay may karatulang nakasulat, "Ang apoy ay mapanganib sa kabubatan. Mag-ingat sa paggamit nito. Ang kaligtasan ng kalikasan ay nagsisimula sa iyo, huwag magkalat ng basura." Bahay ng mga forest ranger, bulong niya, sabay tulak sa pinto. Hindi ito nakalok. Nang bumukas, may kakaibang amoy na sumingaw. Hindi niya binuksan ang flashlight, tanging liwanag lang ng cellphone screen ang ginamit. Maliit lang ang bahay, pero punang kung ano-anong gamit, parang tambakan ng basura. Sinundan niya ang masangsang na amoy at natunton ang kama. Nang itaas niya ang kutson, tumambad ang mga damit na babae, luma, marumi, at may amag. Isang hoarder, tanong niya sa sarili. Ngunit napansin niyang pare-parehong sukat ang mga ito, halatang pagmamay-ari ng isang babae. Pinagmasdan pa niya, basa pa ang putik sa damit, hudyat na kamakailan lang itong sinuot. Ginamit niya ang kaalaman mula sa kanyang mortician's makeup skill upang sukatin ang laki. Agad niyang naisip ang bangkay ng babae sa pader. Magkatugma ang sukat, ibig sabihin, sa kanya ang mga damit na to. Ngunit bakit nandito ang mga damit ng patay, at bakit parang kamakailan lang sinuot? Kinilabutan si Chen Jie. Nang ilapag niya ang mga damit, napansin niyang may mga papel na nakadikit sa ilan sa mga ito. Pinulot niya at binasa, puro nakasulat, "I love you." Ang sulat kamay, binunot niya ang mga papel na galing sa mga manika na nakita niya dati. Pagkasing halos ang sulat, 70% magkapareho. Ang mga manika ay 5 taon na ang nakalipas, pero ang mga damit na ito, ilang linggo lang. Parehong sulat kamay, parehong mensahe, posibleng isang tao ang gumawa ng 2 kaso. Habang ibinabalik niya ang mga damit sa ilalim ng kama, may nahulog na cellphone na may pink na case. Cellphone? Pinulot niya ito at napansin na may draft na mensahe na nakasulat sa screen. "Tulungan mo ako." Nanlamig ang buong katawan ni Chen Jie. Agad niyang sinilip ang message history, lahat ng mensahe, iisa lang ang laman, "Tulungan mo ako."
Tiningnan ni Chenje ang mga petsa ng lahat ng mensahe. Lahat ng iyon ay may pagitan ng isang araw at palaging ipinapadala sa hating gabi. Tugma ito sa sinabi ni Wang Qi, ngunit ito rin ang detalyeng nagpatindig ng balahibo ni Chenje. Paano makakapagpadala ng mensahe gabi-gabi ang isang bangkay na nakapaloob sa pader? Kalikasang supernatural ba ito? Kung ito ay gawa ng isang makapangyarihang kaluluwa, bakit buhay pa ang mga nanggambala sa bangkay? May mali dito. Pinagdugtong-dugtong ni Chenje ang mga pahiwatig, at isang nakakatakot na ideya ang sumagi sa isip niya. Ang taong nagpapadala ng mga mensahe kay Wang Qi gabi-gabi ay ang pumatay sa kanyang kasintahan, at siya rin ang tunay na may sala sa sunog ilang taon na ang nakalipas. At alam ko kung sino siya, naisip ni Chenje habang nakatayo sa loob ng lumang bahay na yari sa kahoy. Si Wang Qi ay itinuturing na baliw ng lahat ng nangungupahan sa apartment at lagi siyang itinataboy ng may-ari. Pero higit pa roon, siya lang ang taong nakita ni Chenje ngayong gabi na hindi nakatira sa apartment. Gayunman, madalas siyang nakikita sa paligid nito, kaya malamang na malapit lang siya nakatira. Ngunit nang makipagtalo si Chenje sa may-ari tungkol sa renta, sinabi nito ng buong kumpiyansa na wala nang ibang matitirahan sa paligid ng ilang kilometro. Ibig sabihin, hindi maaaring may ibang apartment o hotel na tinutuluyan si Wang Qi. Kung gayon, ang bahay na kahoy na ito marahil ang kanyang tunay na tinitirhan kapag hindi siya naglalakad sa labas at namimigay ng mga abiso. Kung siya nga ang nakatira rito, maraming bagay ang biglang nagkakaroon ng saysay. Ang kaawa-awang lalaking naglalakad araw-araw, naghahanap sa kanyang nawawalang kasintahan, siya pala mismo ang pumatay dito. Hindi makapaniwala si Chenje na nakausap niya ng maayos ang isang malamig na mamamatay tao, at muntik pa niyang ibahagi rito ang kanyang sariling kwento. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ngayon pa lang siya tunay na natakot. Ang baliw na ito ay tila dumanas ng matinding trauma, kinolekta pa niya ang mga damit ng kanyang kasintahan at ginagamit ang cellphone ng babae para magpadala ng mensahe sa sarili niya gabi-gabi. Marahil may ibang personalidad sa loob ng kanyang katawan, isang ibang siya na nagigising kapag siya ay natutulog. Habang mas iniisip ito ni Chenje, lalo siyang kinakabahan. Sinuri niya ang cellphone, umaasang makakakita pa ng karagdagang pahiwatig. Maraming fingerprint ito, mahalagang ebidensya ito. Kailangan kong ingatan ito, sabi niya sa isip. Ngunit habang nakatitig sa screen, bigla niyang nakita ang anyo ng isang babae, mga 18 o 19 na taong gulang, nakasuot ng dugong pulang uniforme ng estudyante. Pinahid ni Chenje ang kanyang mga mata upang mas makita ng malinaw, ngunit bigla niyang narinig ang malamig na haplos sa batok niya, parang may kamay na dahan-dahang humahaplos doon. Napatalon siya at mabilis na lumingon. Nanigas ang hangin. Muntik nang tumalon palabas ng dibdib ang puso niya nang makita niya kung ano ang nasa likuran. Tahimik na nabuksan ang pinto ng bahay, at 2 metro mula sa kanya ay naroon si Wang Qi, mga mata ay pula, dahan-dahang itinataas ang palakol. Tumigil ang oras. Nagkatitigan silang dalawa, walang kumikilos. Ang lapit na ang boses ni Wang Qi ay ibang-iba, puno ng kabaliwan at galit. Hindi kumibo si Chenje, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang pukpok, malet, sa kamay. Sa isip niya, nagpasalamat siya sa multo, kung hindi siya nito binigyan ng babala, patay na sana siya ngayon. Sayang, bulong ni Wang Qi, isang hakbang ang inilapit. Agad itinaas ni Chenje ang kanyang pukpok, handang ipagtanggol ang sarili. Relax. Nakita mo na siguro ang laman ng cellphone, hindi ba? Hindi kumibo si Chenje. Alam mo, kung isipin mo, hindi naman talaga ako nagsinungaling. Ngayon ay tila ibang tao na si Wang Qi, wala na ang pagod at lungkot, napalitan ito ng kakaibang sigla at kabaliwan. Nang una tayong mag-usap, sinabi ko na sa iyo, ang kasintahan ko ay nakatago sa loob ng apartment. Kita mo, hindi ako nagsinungaling. Ginamit niya ang mapurol na dulo ng palakol para iangat ang mga damit ng babae. Ako mismo ang nagtago sa kanya sa loob ng pader. Biglang nagbago ang tono niya, naging puno ng galit at sakit. Wala akong kasalanan. Siya ang may sala. Gusto niyang umalis, kaya ginawa ko ang lahat para huwag siyang makaalis. Hinarangan ni Wang Qi ang pinto, hawak pa rin ang palakol. Hindi ko naman gustong gawin yon, naiintindihan mo, di ba? Ngunit anuman ang sabihin niya, hindi maitatanggi ni Chenje na isang mamamatay tao ang kaharap niya. Kaya habang mahigpit na hawak ang pukpok, itinago niya ang cellphone ng babae sa bulsa at hinanap ng mata ang daan palabas.
Kinamumuhian ako ng lahat kahit hindi nila sabihin, alam kong iniisip nila yon. Patuloy sa pagsasalita si Wang Qi, parang nawawala na sa katinuan. Dahan-dahang binago ni Chen Jie ang posisyon ng kanyang katawan, sinubukang isipin ang iba't ibang paraan ng pagtakas. Ngunit maliit ang bahay, wala siyang puwang para magtago. Lalong tumitindi ang kabaliwan ni Wang Qi, umiigting ang boses nito, parang sasabog na ang isip. Alam ni Chen Jie, kung mas tatagal pa siya rito, mas malaki ang posibilidad na mapatay siya. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang kapit sa pukpok, at kumilos. Sumugod siya. Sa isang iglap, binangga niya si Wang Qi ng buong lakas. Hindi dapat maliitin ang desperadong tao, iyon marahil ang pinakamatapang na ginawa ni Chen Jie sa buong buhay niya. Bang! Tumama ang pukpok sa ulo ni Wang Qi. Naramdaman ni Chen Jie ang malagkit na likido sa kanyang kamay, dugo, ngunit hindi siya huminto. Sinipa pa niya si Wang Qi sa tiyan at tumakbo palabas ng bahay. Sumabak siya sa gubat, halos hindi alam kung saan patungo, basta't makalayo lamang. Naririnig niya sa likuran ang pagputol ng mga sanga at kaluskos ng mga hakbang. Hindi siya huminto hanggang sa makita niya ang sementadong daan. Doon lang nawala ang tunog ng paghabol. Umalis na siguro sila, bulong niya, habol ang hininga. Tumakbo siya ng ilang daang metro pa hanggang sa marinig niya ang sirena ng pulis. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang mga ilaw ng mga sasakyan. Ligtas na ako, sigaw ni Chen Jie, tumatalon sa gitna ng kalsada. Ako ang tumawag sa pulis. Nahuli ko na ang mamamatay tao mula 4 na taon na ang nakalipas.